Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ako po si Kawali Carbonell, nagsasabing sana sumainyo ang kapayapaan ni Allah. Alam po ninyo, hanggang ngayon, marami pa pong nagtatanong sa akin ano raw ibig sabihin ng aking Arabic greetings. Yan po ay ang unang salita sa Quran, Bismillah. Ang ibig sabihin niyan, sa ngalan ng Allah, Rahmanirrahim, na siyang pinakamakapangyarihan, pinakamaunawain. Yan naman po ibig sabihin nun. Alam po ninyo, yung Allah, hindi po naiba yan sa Diyos Ama. At ang ibig lang sabihin niya ay Diyos. Kumbaga sa English, yung Allah means God. Kumbaga sa Tagalog, Bathala. Kumbaga sa Spanish, Diyos. Yun naman po ibig sabihin niyan, Allah. Pinapaliwanag ko po ito sapagkat mahalaga po sa akin ang opinion ninyo at meron po nagtatanong sa akin tungkol dyan. Para po bang ikaw ay nagsasalita niya po sa Blue Ribbon Committee at ikaw ay sumusumpa, this swear to tell the truth. Bagamat wala po nagpapasumpa sa akin, yun lamang po ibig sabihin nun, sa ngalan ng po may kapal, ako ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi, mapayapang pagbati na sana'y sumainyo ang kaluwalhatian ni Allah. Yun lamang po ibig sabihin nun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang papuri ay nasa Diyos at kahit ano po religion natin, yan po panawagan ay sa Diyos, pagbibigay halaga. Sapagkat yan po ay para po naggagarantiya sa inyo na bawat salita na mumutawi sa aking bibig ay aking isinasahalang-alang sa kapangyarihan ng ating pong Diyos. Kung ano man ang ating sinasamba, isa lamang po ang Diyos. There is no other God but God. There is only one God. La ilaha illallah. Ang ibig po sabihin niya ay walang ibang Diyos kundi nag-iisang Diyos at walang iba. La ilaha illallah. Pag sinabi po yan, yun po lamang ibig sabihin niya. Pag binati po kayo ng Muslim, sinabing Assalamualaikum, ibig sabihin niya ay kapatid ko, sana'y sumaiyo ang kapayapaan ni Allah. At obligado ka pag Muslim ka, obligado kang sumagot. Alaikum salam. Ibig sabihin, sana sumaiyo rin ang kapayapaan ni Allah. Sa mga tuwid, ang pagdanais ng Islam o Muslim ay kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa bawat isa. Kaya lamang, meron pong puwersa ng propagandista na Western media na nilalathala ang imahin ng Muslim bilang terorista. Ako po ay Muslim, hindi po ako terrorist, ako po ay journalist. At kung sinasabi ng mga Muslim ay pangit, abay medyo nangingiti po ako ng konti sapagkat ito po ang itsura ng Muslim. Mga kaibigan, tatalakayin po natin sa araw na ito ay yung kalagayan ni Bato. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kaibigan, ay dating Chief of Police ni Rodrigo Roa Duterte. Nung siya'y naging Pangulo rito, hinugot po siya bilang Chief of Police ng Davao at ng hepe ng Davao Death Squad at nilagay dito sa pinakamataas na pwesto ng kapulisan. Sa kanya pong pagiging chief ng PNP, Philippine National Police, pinangunahan niya ang pagpatupad ng giyera kontra droga at ang naging epekto po niya ay terror o pananakaw terorismo. Yan ang terorista, si Duterte. Tinakot niya ang buong bansa sa pamamagitan ng pagpatay unang-una sa mga inosenteng kabataan, Kian de los Santos, Kim Ramos, Carl Hernandez, Kulot de Guzman, kung sino-sino mga kabataan na sinasabing
tulak droga. Tulak droga ka, bakit hindi na-aresto, bakit ka pinapatay agad? Paano naging tulak droga ang isang scholar sa UP na parang ni Carl Arnaiz? Paano magiging tulak droga ang isang patpati na payat na nagbabantay lamang ng tindahan niya nila sa Caloocan City, si Kian de los Santos, ay hinuli, pinagbubugbog ng mga pulis. Bakit? May kota ang mga pulis na dapat sila'y pumatay, dapat sila'y mayroong record na kaya nilang pumatay. Meron po akong kaibigang pulis, ang sabi niya sa akin, sapagkat pasikatan kami mga pulis kung gano'ng karami napatay. Aba, hindi tayo papahuli, sabi niya. Ang napatay ko ay 52. Basta meron kang witness na kung ilang napatay mo, 52 napatay ko. Ultimong taong grasa pinatay ko sapagkat salot sa lipunan ang taong grasa. Nandiri po ako sa kanya pero kaibigan ko siya. Iniwasan ko na lamang. Ngayon, balik po tayo kay Bato de la Rosa. Napakalaki ng kanyang krimen at yan ay dinimanda ni Senator Trillanes sa ICC at inimbestigahan at napatunayan na siya ay merong probable cause na dapat magpunta sa ICC upang magpaliwanag ng kanyang sarili. Ngunit sa halip na sumurrender at sumunod sa ICC, siya nagtago sa kabilang ng kanyang kayabangan, sabi niya kay Trillanes sa mga interview niya. I dare you, Mr. Trillanes. You make my day. Sige, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Ipatupad mo yung warrant of arrest, sumama ka pa. Make my day. Kala mo, Clint Eastwood, wala naman siyang buhok. Make my day. Kasi Clint Eastwood po yun eh. Yung pong artista Amerikano na siga-sigang polis. Ngayon, nasaan na po si Bato? Hindi siya make my day. Siya ay tago-tago day by day. Ang sabi nga ni Lacson, kausap niya si Bato de la Rosa, ang sabi sa kanya, Sir, i-break ko ang record mo sa pagtatago. Sabi ni Lacson, oh, good luck na lamang sa iyo. Ngayon, ano po ang saysay nito ating pong pagbabalita sa inyo? Ang informante ko ay naninindigan na si Bato de la Rosa, bagamat wala nang ibang nakakita ng iba, kundi siya at ang kanyang kumpare, ay kumpirmado nandun sa loob ng Davao City, specifically dyan po sa Kingdom of Jesus Christ compound, isang 38 hectare compound na kaibigan na gwardyado ng 1,000 mga tao. Malaki po ang kanilang budget tungkol niya kasi China ang kanilang budget officer. Nandun si Bato sa Kingdom of Jesus Christ bunker ni Kibuloy. Ano po ibig sabihin ng bunker? Yan po yung mga 20 feet ang lalim o 30 feet, mga 3 stories ang lalim bago bubong ng building. Pagkatapos, yan ay solid na semento na 1 metro ang lapad, 1 metro sa bubong, 1 metro sa gilid. At kahit na bombahin mo mula sa taas ng aeroplano, 20 feet ang lupa muna ang dadaanan ng bomba mo bago abutin yung sementadong bunker. Ngayon, ano po ibig sabihin yan? Mukhang walang pulis, walang Filipino law enforcement agency ang makakapagkabit ng posas kay Bato de la Rosa. Ito nga po, nakahanda na rito ang posas niya. Nasa akin na. At mag-volunteer ako na isa ko sa mga citizens arresting officer. Ngayon, ano po ang mungkahin natin? Yung Marcos, ang mungkahin ko po sa inyo ay
itap na naman ninyo si Torre. Hanapin po ninyo si Torre, patawag po ninyo, at gawin po ninyong arresting officer. Alam ni Torre ang kanyang ginagawa at hindi lang po yan. Kabisado ni Torre ang terrain o pasikot-sikot, ang demography, ang mapa ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy na sa kasalukuyan ay nakakulong na rin. Nahuli siya ni Torre sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At kaya po nag-surrender yan sapagkat sa court order na nakuha ni Torre, pwede na nilang gibayin ng tinti ang mga kwarto ng pinagtataguan ni Kibuloy. At sapagkat malapit na po sila dun sa 20-foot container na sa ilalim ng lupa, ay nandyan ang napakaraming pera, bilyon-bilyon pera ng used bills galing sa droga at galing sa China, mga kaibigan. Pinayuhan na lamang siguro ni Duterte, siguro sapagkat yung atin ay logic lamang. Hindi po tayo nakakarinig sa kanila, hindi po tayo saksi, wala po tayong ebidensya. Ngunit mayroong nagpayo na sumurrender ka na lamang at para umalis na dyan yung mga buwisit ng mga Torre na yan. So, Mr. President, makinig po kayo mabuti. Ito po sana yung makarating kay Presidente. Pakishare po itong episode na ito. You need a man like Torre. You need Torre. He is a most dedicated officer. He is an upright officer. And according to you, he is a very good policeman. Kaya na po nagsabi niyan. Sabi niyo, mabuting pulis yan eh. Kaya lamang, hindi siya sumunod sa Police Commission. Merong inuutos sa kanya, hindi niya sinunod. Mr. President, you are the President of the Republic of the Philippines. You know that that is not cause enough. It's not enough reason. And you have to review your notes. Lumalabas po na parang wala kayong utang na loob, Mr. President, matapos ninyong pakinabangan si Torre sa pag-aresto kay Kibuloy, pag-aresto effectively kay dating strongman, siga-siga ng Pilipinas, killer, Mr. Duterte. Abay, 2 buwan pa lamang siya naging chief of PNP, tinanggal na ninyo. Mr. President, we could not see the wisdom, but we still believe that you must have your reason. Isa pa sa mga dahilan na yan, tayo po'y nagtatanong lamang, ay yung pong pinapapirma siya nila Bersamin ng request ng pagbili ng armas para sa polis na nagkakalaga ng 887 million pesos. Yan po bang dahilan? Mr. President, you have to be honest, not with me, but with yourself, because you need another Torre, you need Torre, you need to recognize the honesty and the determination and the professionalism of your officers. And Torre is one of them. He does not deserve your boot or your kicking him out. We believe that Torre is an asset. We believe that Torre is leading the PNP to recover its past glory and honor of being a protector and defender and service, extending an officer that extends service to the citizens of this country. Then, why reward him with your kicking him out? That's not understandable. It is a mystery. Anyway, Mr. President, kinakailangan mo si Torre para hulihin si Bato de la Rosa. Walang
ibang determinadong tao ngayon. Hindi na nga pinag-uusapan si Bato. Para bang give up sila sapagkat impenetrable yung Kingdom of Jesus Christ bunker? Well, Tony Sherman, he proved that he can fish out Kibuloy, he can fish out Bato de la Rosa also. Eh, diyan mo papakita na may wisdom ka, Mr. President. Sapagkat yung pinalitan mo, walang wisdom. Eh, meron po tayo nakitang video niya. Eh, umaamin po siya na siya ay drug addict. Siya ay nasa paradise pag nakakadroga. Hindi niya na kinakailangan ng hair follicle test. Pero pag ako ikaw, Mr. President, sige lang, magpa-hair follicle test ka. Eh, bakit? Kahit na ikaw ay naging gumagamit ng cocaine, pag ikaw nagpe-perform ng iyong duty, ikaw ay sober o hindi ka mukhang Duterte na akala mo bangag araw-araw at ikaw ay naninindigan pa rin na dapat gawin mo ang iyong tungkulin bilang Pangulo, I congratulated you when you appointed Tony as the Chief of Police. I congratulated you in your zona when you exposed the scam of the DPWH. Now, I invoke my right as a citizen for you to stand up to your commitment to peace and order and make amends with Torre. You revive him, you make use of him, let him arrest Bato de la Rosa. Yan po ang ating pong mensahe kay President Bongbong Marcos at sana makarating sa kanya ito pong alingas-ngas ng ating pong kawalan ng demokrasya. By the way, sa mga nagtatanggol kay Bato de la Rosa, ay nakahanda po itong posas. Ambisyon ko ay maikamit ko itong posas na ito sa kanya. Mag-practice ako tayo paano kakabit yan. Kakabit ko po ito sa kanyang matabang, panay-taba na kamay, mga kaibigan. At kakaladkarin ko siya, promise. Kakaladkarin ko yan at sasabunutan ko pa si Bato de la Rosa. Yan po ang ating pong report sa inyo sa araw na ito sa ating pong YouTube channel, Kawalan Demokrasya. Ako po si Kawaldi Carbonell at sasabing iniiwil ko ang Pilipinas. China, layas!